Okay, so this will be a series of video lecture again in response to the um, suspension, I guess, of face-to-face classes because of the Typhoon Nando. So I will skip the um, Unit 3 because I want to discuss that in person so that I can clearly parang mas clear yung discussion ko, especially if nagsusulat ako sa whiteboard. So I will skip Unit 3 and then we'll jump into Unit 4 which is on animal nutrition. So all of these video lectures will be on the topic of animal or in the unit of animal nutrition. So anyway, both Unit 3 and Unit 4 will be on your midterm examination. So, in the interest of time, I will record na lang itong mga discussion ko dito sa animal nutrition para sa ganun makahabol tayo dun sa midterm examination. Anyway, the TOS for midterm examination is now uploaded sa MVLE. So please check it out. So first thing na i-discuss natin when it comes to animal nutrition on Unit 4 is the definition of terms. So para hindi malito or para hindi kayo malos, kumbaga, sa mga terms na sasabihin ko, we will first define yung mga terminologies when it comes to animal nutrition. Then after that, um, yung ide-define natin is yung talaga yung parang common. And then, may mga nilagay ako na mga related terms under that common terminology para sa ganun, we can still discuss mas malawak yung i-discuss natin ng mga terminologies. Okay? So, first one is nutrition. So, since we are discussing or since we are in the unit animal nutrition, ano nga ba yung tinatawag na nutrition? So, when we say nutrition, it is the process. Yan. Okay? So, laging tatandaan when it comes to nutrition, it is the process by which an animal ingests, digests, absorb, and utilize yung mga kinain nila para ano ba yung purpose kung bakit tayo kumakain? Para ma-maintain natin yung buhay natin, para sa growth natin, sa reproduction, and other production na mga ginagawa ng mga animals. So, basta laging tatandaan, when it comes to nutrition, process yan. From the start to the finish, kumbaga, meron niyang ginagawa. Like for example, tayo, ang una natin ginagawa is kinukuha natin. Kinukuha natin yung pagkain, then nilalagay natin sa ating mouth, and then ninunguya natin, sinaswallow, and then the stomach will digest, the small intestine will digest, and then i-absorb sa small intestine, and then that is the process. So, ganun din yung ginagawa ng mga farm animals natin. Kinukuha nila yung pagkain, ini-ingest nila through their mouth, through their beak, kahit anong prehensile organ man yan, and then dinadigest nila, mechanical digestion ba, chemical digestion, kahit ano na dyan. Okay? And then ina-absorb. And then mine-metabolize or ni-utilize. Okay? Um, kaya nga process. So, laging tatandaan, process. Nutrition is a process. So, other related terms when it comes to nutrition is yung feeding. When we say feeding naman, the act of providing feed to the animal. Self-explanatory. Pag sinabi mong feeding, binibigyan mo ng pagkain yung animal. Okay? Then, when we say diet naman, pag sinabing diet, the overall combination of feedstuffs consumed by an animal. Ang ibig sabihin ng diet, like for example, ikaw, kung tatanungin kita kung ano yung diet mo, sasabihin mo rice, sasabihin mo pansit, sasabihin mo rice, pansit, tapos igado, mga ganon. So, when we say diet, hindi lang iisa yung mine-mention mo na food. Okay? Pag sinabing diet, the overall combination, yun yung keyword, combination ng mga kinakain mo. Sa animals naman, ano yung pinapakain mo? Like for example, sa goat, pinapakain mo siya ng forage. Okay, that's one.
Then, binibigyan mo siya ng concentrate. That's 2. And then, nagsusupplement ka ng mga mineral and vitamins. That's 3. So, all of those are combination ng mga feedstuff na kinakain ng animal. So, that is considered as a diet. Then, when we say metabolism, actually, metabolism is a very complicated na process. Madaming mga pathways, metabolism. We will not go over that since this is only an introduction. Pero, pag sinabing metabolism, biochemical processes where nutrients are used for energy and tissue building. Anong ibig sabihin ba yan? Sa mga ano natin kasi, sa mga cells natin, may mga nangyayari na processes. And one of those is yung metabolism. A general process, general term for all of the processes na ginagawa ng cells natin to produce energy, metabolism. Have yung glycolysis, yung tricarboxylic acid cycle, yung mga electron transport system, mga ganon. All of those are considered process under metabolism. Basta yung laging tatandaan when it comes to metabolism, may yung na-absorb na nutrients ng mga animals, walang silbi yun pag hindi na may metabolize. So, yung laging tatandaan when it comes to metabolism, the absorbed nutrients are utilized or ginagamit, kino-convert yung nutrients na na-absorb into energy. Yon yung laging tatandaan. Kino-convert yung na-absorb na nutrients into energy. That's metabolism. Okay? Then, when we say digestion naman, pag sinabing digestion, breakdown of feed into simpler absorbable forms. Ang ibig sabihin lang ng digestion, kahit ano man yan, is it mechanical digestion, chemical digestion, enzymatic digestion, ang ginagawa niyan, you can imagine a big circle na ganito. Ito yung kinain mo. Pag sinabing digestion, ang kinain mo na yan, magiging maliliit na mga part na feeds na, kumbaga, mga particles. From a large one to a smaller one. Ganun lang yung digestion. Breakdown into simpler absorbable forms. Kasi nga ito, pag ganito, medyo malaki to. Okay? Medyo malaki to to be absorbed. Pag ganito na kaliliit, because of digestion, na breakdown na, then ito na yung pwede ma-absorb. Okay? So, ganun lang yung ano natin ng digestion. Then, absorption naman. So, when we say absorption, passage of nutrients from the digestive tract into the circulation. Okay? So, ano lang yan? Itong mga na-breakdown na particles na to or feedstuff, since maliliit na sila, they can be absorbed doon sa small intestine, in particular sa small intestine natin. And pwede na yan pumasok doon sa mga organs natin. Okay? So, ganon yung absorption. So, yung pagkakasunod-sunod is number 1, digestion. Number 2 will be absorption. And then number 3 will be metabolism. Okay? So, una, kasi nga sinabi ko process, di ba? So, una will be digestion. Yan yung first process, then absorption, and then metabolism. Laging tatandaan yan. Okay? Then, since we are talking about nutrition, then papasok din doon yung term na nutrients. Kasi nga, ano nga ba, bakit nga ba tayo kumakain? That is because gusto natin makuha yung nutrient. Okay? Na nandun. Walang sense or ano yung silbi na kumakain tayo, pinapakain natin yung mga farm animals natin if walang nutrients doon. Wala rin mangyayari. Okay? So, pag sinabing nutrients, it is a chemical substance in feed that supports vital life. Okay? So, yung mga chemical substance sa feed, you have yung carbohydrate. Anyway, madidiscuss yan sa another topic. Pero, when you say nutrients, ito yung mga carbohydrates, protein, fats, minerals, vitamins. Those are your nutrients. And nakukuha natin sila actually doon sa kinakain natin. Nakukuha ng mga farm animals doon sa kinakain natin. So, ano nga ba yung general function itong mga nutrients? Ang general function ng mga nutrients is to support the life of the animal. Mamamatay ka kung hindi ka kakain. That is correct kasi nga wala kang makukuhang nutrients. Okay? So,
Other related terms when it comes to that is first, macronutrients. So pag sinabing macronutrients, laging tatandaan itong macro. Macro means big, macro means large. So nutrients required in large amount. So meaning, ito yung mga nutrients na kailangan ng body natin ng madamihan. Okay? Kasi nga, like for example, carbohydrates, protein, fats, these are um, mga nutrients, macronutrients natin na kailangan ng body natin kasi sila mainly yung source of energy natin, especially yung carbohydrates. So, kailangan natin sila ng madamihan or in large amount. Kaya nga, tinawag na macro. Pag sinabi namang micro, maliit. Okay? So, micronutrients naman, nutrients needed in small amounts only. Okay? Ngayon, yung tanong, saan dyan yung mas importante? Is it macronutrients or is it micronutrients? Okay? Kasi sa macro, large amount. Sa micro, small amount. So, saan dyan yung mas importante? Ang wala. Okay? Both of these are important. Okay? Ang ibig sabihin lang ng macronutrients and micronutrients, yung isa, kailangan mo ng madamihan, pero yung isa, kailangan mo lang ng maliit na amount. But it does not mean that they are not important. They are equally important. Kasi kung wala namang vitamins and minerals, ang daming disease na uusbong doon sa animal. Ang daming metabolic disease na uusbong doon sa animal. So it actually needs these vitamins and mineral kahit small amount lang yung kailangan. Okay? Then, essential nutrients and non-essential nutrients. Ano naman yung ibig sabihin ng essential nutrients and non-essential nutrients? Pag sinabing essential nutrients, nutrients that must be supplied in the diet because the body cannot synthesize them in sufficient quantity. So yung laging tatandaan when it comes to essential nutrients, cannot synthesize them in sufficient quantity. So yung body daw ng animal, hindi niya masisynthesize itong ano natin, itong mga essential nutrients natin. Hindi niya ma-produce. Synthesize is ma-produce. Sabihin na lang natin ganun. Okay? Pag sinabing non-essential nutrients, nutrients that the body can synthesize from other components. So, pwede daw ma-synthesize, ma-produce ng body ng animal from other sources, yung non-essential nutrients. So, again, tatanungin ko kayo, ano yung mas importante dito? Essential, kasi nga sinabi ng essential or non-essential. Again, ang answer dyan, both are important. Okay? Yung pinagkaiba lang, si essential nutrients, hindi masisynthesize, hindi ma-produce ng body. Kaya nga essential siya kasi kailangan mo siyang ibigay doon sa animal kasi hindi niya ma-produce fast enough or hindi niya talaga ma-produce. Okay? Kaya tinawag na essential. Pag sinabing non-essential, na-produce na ng body ng animal in large amount, fast enough that hindi mo na siya kailangan supplyan nito. Pero again, pag wala naman tong mga non-essential nutrients, may mga diseases din na uusbong. So both are equally important pa rin. Okay? Then we go sa feed. Pag sinabing feed, sinasabi natin nutrition, nutrients. So saan ba kinukuha yung nutrients na yan? Sa feed. Okay? So pag sinabing feed, any edible material given to animals for nourishment. So keyword dyan is edible. Okay? So pag sinabing edibles, we can say that the animal can consume it. So, without any harmful effects, parang ganon. So, yun yung edible na tinatawag. So, pwedeng kainin ng farm animal na hindi siya nagkakasakit, hindi siya namamatay. Okay? So, ang purpose bakit natin binibigay itong feed is for nourishment. Kasi nga, again, yung sinabi ko kanina, nandoon yung nutrients. Okay? Laging tatandaan yan. Nandoon yung nutrients kaya natin siya binibigay. Yung feed, meron siyang lamang nutrients kaya binibigay natin doon sa animal. Okay? Now, we have some related terms under feed. So, first will be feedstuff. Pag sinabing feedstuff, any ingredients used in animal diets whether or not it provides nutrients. Okay? So, basta lahat na
ng binibigay mo. Kahit yung mga filler na tinatawag na kaunting nutrients lang or whether or not wala siyang nutrients, basta lahat na ng binibigay mo sa animal, ang collective term nun is feedstuff. Yung grass na ginamit mo, binigay mo, that's feedstuff. Yung tuyo na binigay mo, that's feedstuff. Yung, yung mga premixes, vitamin and mineral premixes na binibigay mo, that's feedstuff. Okay? Then, pag sinabing roughages, bulky feeds, high in fiber, low in energy. So ano nga ba? Bulky feeds. Pag sinabing bulky, medyo kalalabasan nito pag kinain ng animal, madali siyang mabusog. Parang ganun. Kasi nga high siya in fiber. High in fiber siya kaya ah, kaya bulky yung tawag. Okay? So ito yung mga grasses, ito yung mga hay, silage. Kumbaga ito yung mga plant materials. Okay? Yan yung mga roughages. Then, pag sinabing concentrate, feeds high in energy or protein, low in fiber. Pag sinabi namang concentrate, ito yung mga matataas yung energy or protein, pero kabaliktaran ni roughage, mababa yung fiber. Okay? So, ito yung mga grains natin, kumbaga, yung mga cornmeal, soybean meal, mga ganun. A rice bran can be considered as a concentrate. Basta mababa lang yung fiber content niya, then that's concentrate. Then, pag sinabing supplement, these are feed additives supplying specific nutrients. So, pwede na tatawagin siyang mineral supplement, pwedeng vitamin supplement, or pwedeng protein supplement. Kumbaga, ito yung mga binibili sa farm supply na nasa powdered form, kumbaga, na minimix mo doon sa feed. Those are supplement. Pag sinabing feed additives kasi, ina-add mo doon sa main na kinakain niya. Okay? So, specifically, pwedeng mineral, vitamins, or protein. Okay? So, those are your feeds. Okay, so when we say ration naman, the amount of feed provided to an animal in 24 hours. So, kumbaga, nagpapakain ka ng baboy, ano yung ration niya? Pag tinanong ka ano yung ration, ang sabihin mo, 1.4 kilograms. Kasi nga, pag sinabing ration, the amount of feeds na binigay mo doon sa animal under 24 hours. 24 hours. Or you can add another 24 hours, mga 48 hours in 2 days, in a week, kumbaga, pero in general, 24 hours, ano yung binibigay mo? That's ration. Okay? So, pag sinabing ration, we have what we call other related terms, balance ration. So, ration containing all required nutrients in proper amount. Ang ibig sabihin niyan, pag sinabing balance ration, kumbaga ito yung term na ginagamit natin sa atin, yung balanced diet, kumbaga, go, grow, glow foods, mga ganun, nung high school. Ganun din yung parang ano nito, balance ration. Basta, pag sinabing balance ration, yung binigay mo na pagkain doon sa animal, nandoon na lahat ng mga nutrients na kailangan niya in correct amount, in proper amounts. Okay? Kasi nga, hindi naman pwede na ang taas ng carbohydrate tapos ang baba ng protein or kabaliktaran ang taas ng protein tapos ang baba ng carbohydrate. So, specific animals, specific classes of animal, specific physiological condition of the animal require specific nutrients, amount of nutrients. So, kailangan na alam mo yon in order to properly give them the correct amount of feeds, correct amount of nutrients, then masasabi mo na balance yung ration mo. Okay? Then, when we say maintenance ration meeting only the basic needs of the animal. Okay? Pag sinabing maintenance ration, nandun na yung keyword, maintenance. Kumbaga, you are only maintaining the normal physiological condition of the animal. Kumbaga, you are only maintaining the life of the animal. Ang binibigay mo lang, hindi na for growth, hindi para patabain yung animal, hindi para makapag-produce ng mas madaming milk or mas maka-produce ng mas mataas na yield ng meat yung animal. Kumbaga, yung binibigay mo lang sa maintenance ration is yung sapat lang
para mabuhay yung animal. Parang ganun yan. Okay? Then, when we say production ration naman, ration designed for additional output. So, pwede na for growth, for milk, for eggs, or for wool. Anong ibig sabihin ng production ration? Kumbaga ito yung kabaliktaran ng maintenance ration wherein binibigyan mo sila ng pagkain ng ration na para ma-sustain or para ma-meet yung additional nutrient requirement ng animal para makapag-produce ng egg, ng milk, ng wool, or para lumaki. Ang ibig sabihin niyan, binigyan mo siya ng maintenance ration para mabuhay siya, then bibigyan mo siya ng production ration uh, para makapag-produce siya ng mga animal products or para maging productive siya. Kumbaga, you have a chicken, para lang mabuhay, binigyan mo ng maintenance ration. Pero kung gusto mo siya na mangitlog ng madami, then bigyan mo siya ng ration, production ration. Okay? Ganun yon. Then, when we say ad libitum feeding, laging tatandaan to because you will encounter this sa mga further discussion natin. Pag sinabing ad libitum feeding, unlimited feed. Binibigyan mo siya ng unlimited feed access. Yung animal, binibigyan mo siya ng madaming, hindi naman madami, pero hindi siya nauubusan ng pagkain. That's ad libitum. Okay? So again, pag sinabing ad libitum, unlimited feeding. Pag sinabing unlimited feed, ad libitum. Okay? So laging tatandaan yan. Unlimited, ad libitum. Ad libitum, unlimited. Okay? So yan. Then, pag sinabing diet naman, the combination of feedstuff consumed by an animal daily or over time. Nasabi na yan kanina. So, yung combination ng feedstuff natin. So, we have some related terms when it comes to that. You can say that it can be a formulated diet kasi nga diet scientifically prepared to meet the nutrient needs. Ang kumbaga classic example of this is yung mga nasa binibili nating commercial feeds kasi nga yun yung formulated talaga. Talagang pre-prepare, may mga computation pa yan para lang ma-meet yung nutrient requirement ng animal. That's formulated feed. Then, pag sinabi namang starter diet, grower diet, finisher diet, kumbaga ito yung mga specific na diet na binibigay mo throughout the different phases or phases of the animal. So, pag sinabing starter diet, diet given to young animals to support early growth. So, sa young animals, ito. Sa mga bata, kumbaga. Pag sinabing grower diet, feed given during the growth phase naman. Okay? And then, pag sinabing finisher diet, sa grower phase yung diet. Grower diet. Then, pag sinabing finisher diet, ito yung mga laging tatandaan, pag sinabing finisher diet, ito yung mga matataas yung energy content. Bakit? Para ma-improve yung weight, para lalo na nga dumagsan, and carcass quality. Okay, so those are some related terms when it comes to diet. Then, nabanggit ko na kanina itong digestion. Pag sinabing digestion, the process, again, of breaking down yung feed, yung mga malalaking feed into smaller or absorbable nutrients. So, the process of breaking down feed mechanically, chemically, or microbially into absorbable nutrients. So, pag sinabing mechanical digestion, yan, um, physical breakdown of feed. Kumbaga, meron kang ginagamit na part nung organ, kumbaga, ng part ng katawan para ma-breakdown yung feed. So like for example, yung chewing, syempre ginagamit mo yung mouth mo, specifically yung teeth mo para ma-breakdown yung feed. Kaya nga mechanical digestion. Gizzard grinding. So gumagamit ka ng organ na gizzard, specifically sa mga sa mga poultry sa avian species natin. Okay? Then pag sinabing chemical digestion naman, as the name implies or as the term implies, chemical. Gumagamit ka ng chemical to break down yung feed. So, pwedeng enzymes or pwede yung mga acid, hydrochloric acid, na pwedeng i-break down yung feed natin. Okay? Then,
Microbial digestion naman, breakdown of feed by rumen or cecal microbes. Anong ibig sabihin yan? Na-skip ko kasi yung Unit 3 pero doon madidiscuss natin in detail kung ano ba yung microbial digestion. Pero pag sinabing microbial digestion, doon sa rumen kasi, rumen is one of the parang specialized structure doon sa ruminant natin wherein meron mga microbes yan, yung mga bacteria, protozoa, ang fungi, yung mga yan, nandoon sa rumen. Ngayon, itong mga to, they are collectively known as microbes. So, yung mga microbes na yan, sila mismo yung nagda-digest at breakdown ng feed. Kaya sila tinawag na microbial digestion. Then, pwede rin sa cecal. Yung cecal naman, matatagpuan yan sa large intestine. This is prominent. Malaki ito sa mga horses, sa mga rabbits natin. Basically, same mechanism lang doon sa rumen, pero in smaller lang na magnitude yung effect. Meron ding mga microbes sa sika na pwedeng mag-digest. Okay? Ganon yan. Microbial digestion. Then, pag sinabing monogastric, pag sinabing ruminant, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, pag sinabing monogastric, mga animals na merong isang simple stomach lang. Pag sinabing ruminant, animals with multi-chambered stomach. Ayun yung sinasabi sa libro, pero animals that have specialized organs in their digestive system, pwede rin sabihin yan. Okay? Yun yung ruminant. Anyway, madidiscuss yan in detail sa Unit 3, which is I will be discussing face to face. Okay? Then, absorption. Ano naman yung absorption? Pag sinabing absorption, movement of digested nutrients from the gut into the blood, into the lymphatic system, into the circulatory system. Ang ibig sabihin naman ng absorption, yung na-digest na pagkain, gagalaw yan, matara-transport yan from the gastrointestinal tract doon sa small intestine papunta sa circulatory system, sa blood. And then yung blood na mismo yung bahala na mag-transport yung mga nutrients na na-absorb papunta doon sa mga specific organs. Ganon yung absorption. Then, sa absorption, we have related terms. Pag sinabing passive diffusion, movement of nutrients along a concentration gradient. Ang ibig sabihin yan, ito yung parang basic term ng diffusion. So, yung diffusion kasi, pag inano mo yung diffusion, from higher concentration to lower concentration. Anong ibig sabihin niyan? Kumbaga, ito yung small intestine mo. Ngayon, sa small intestine mo, ang daming mga carbohydrates, mga ganyan. Sabihin na lang natin, for example, ang dami. Kasi nakadigest ka, kumain ka, nag-digest ka, ang daming mga glucose, mga carbohydrates dito. Okay? Ngayon, ito naman yung circulatory system mo. Sa circulatory system mo, medyo mababa yung concentration ng ng glucose, ng mga carbohydrates. Glucose is the simplest parang form ng carbohydrates natin. Ngayon, itong itong nasa baba, itong mga mas madami, from higher concentration, kasi nga higher, kasi mas madami sila, to lower concentration. Basically, that's your passive diffusion. Okay? Yung mga nandito, pupunta yan dito through passive diffusion, from higher concentration to lower concentration. You can clearly see this pag dinivide mo yung isang tissue paper, tapos yung isang division, nilagyan mo ng tubig, tapos yung isa wala, makikita mo na magko-call up or pupunta yung moisture, yung tubig, from the doon sa pinaglagyan mo na side, papunta doon sa dry na side. Ganon yung parang passive diffusion. Okay? Then, active transport naman, nutrient movement requiring energy. So, hindi na siya from higher concentration to lower. Pag sinabing active transport, kailangan na ng ATP or yung energy. Kumbaga, ano yan? Parang, no, kung nag-jeep ka, papunta sa bahay galing sa bahay ninyo papunta sa eskwela, that's active transport. Kailangan mo ng energy in the form ng fuel, kailangan mo ng masasakyan in the form of jeep,
So, ganun din. Yung mga nutrients na na-digest, kailangan nila ng masasakyan. And then, kaya, yung sasakyan na yun, kailangan ng ATP para umandar papunta doon sa circulatory system. Ganon yung active transport. Then, pag sinabi namang facilitated diffusion, transport using carrier proteins but no energy. Ang ibig sabihin niyan, para siyang passive diffusion, yung facilitated diffusion, pero meron lang silang parang gateway, meron lang silang specific na pupuntahan na mag-transport sa kanila para papunta dun sa circulatory system. Hindi pwede na basta ka na lang pupunta from the small intestine into the bloodstream. Hindi. Okay? Meron niyang mga specific lang na lugar na pwede mong puntahan kasi nga facilitated. Okay? Then, pag sinabing endocytosis, engulfing of large molecules into cells. Basically, parang ano yan, yung classic na game na Pac-Man, kumbaga, parang ganyan. And then, ito yung, maliit na molecule, kakainin. Kakainin no, mas, yung molecule na yan, yung mas maliit, that's basically endocytosis. Okay? Then other ano ay ito pala hindi absorption, sorry. This is metabolism. Metabolism. Okay? Kasi nga yung pagkakasunod-sunod kanina, yung una will be digestion, pangalawa will be yung absorption, and then yung panghuli will be metabolism. Okay? Pag sinabing metabolism, again, this is the sum of all the biochemical processes in the body that use nutrients. Kumbaga, lahat na ng mga processes na ginagawa ng body natin na ginagamit yung na-absorb na nutrients. Okay? Meron tayong mga related terms dyan. We have anabolism and catabolism. Pag sinabing anabolism, building of complex molecules. Pag sinabing catabolism, breakdown of molecules to release energy. Ano ba yung pagkakaiba? Basically, ganito lang. From a very complicated na molecule, kumbaga, magiging simple lang. Okay, that's catabolism, breakdown of molecules. So, from a very complicated in a very detailed na parang molecule, nagiging mas simpler lang siya. Okay, that's catabolism. Kumbaga, sa real world scenario, pag meron kang malaking bahay, tapos dinemolish, so, yung natitira na lang is hollow blocks. So, that's basically catabolism. From a very large na building, na bahay, tapos dinemolish mo through catabolism, naging hollow blocks na lang na iisa. Ganon yung catabolism. Pag sinabing anabolism, kabaliktaran lang. From a simple molecule into a more complicated complex molecule. So, kumbaga, yung hollow blocks na yan, through anabolism, nagiging bahay. Okay? Ganon yung analogy natin when it comes to catabolism and anabolism. Okay? Again, anabolism, breakdown mo from complicated, complex to simpler. Catabolism, binibuild mo pala yung anabolism. Pag catabolism, breakdown mo from a complex substance into a simpler substance. Then, energy metabolism, biochemical conversion of nutrients to ATP. Ang ibig sabihin lang yan, yung mga processes sa sa body natin that will produce energy. ATP is adenosine triphosphate. Pag sinabi natin adenosine triphosphate, ito yung main form of energy na ginagamit ng body natin. Okay? Hindi ka makakagalaw, hindi ka makakakain, mga ganun. Lahat na. Hindi ka magfa-function properly kung walang ATP or energy.
Then, pag sinabing basal metabolic rate, minimum energy needed to sustain life. Basal, base. So, BMR, basal metabolic rate, ano yung minimum, pinakamaliit na amount ng energy na kailangan ng body mo in order to sustain life. That's basal metabolic rate. Then, we have maintenance. Pag sinabing maintenance, nutrients required to sustain body function without gain or loss of weight. Ang ibig sabihin niyan, maintenance, yung sinabi ko kanina, binibigay mo lang, maintenance diet, binibigay mo lang in order for the animal to live. Okay? Nutrients required para lang masustain yung body function niya na hindi lumalaki or naglo-lose ng weight. So you have basal metabolism, energy for vital function at rest. So ano yung mga ano natin, kailangan ng energy para ma-maintain yung vital functions na at rest. Okay? Then thermoregulation, energy for maintaining body temperature, kailangan din. Or pag sinabing thermoregulation, more on regulating the temperature of the body of an animal. And kailangan yan ng energy. Okay? Then tissue repair, nutrients used for cell and tissue replacement. Basically, sa tissue repair naman, kailangan ng energy din. So, magagamit ka ng energy ng nutrients para ma-repair yung mga tissue ng mga cells. Okay? Then, locomotion, basically yung paggalaw ng animal and kailangan mo din ng energy. Okay? So, yan yung ating maintenance. So with that, that ends our first topic on the our first discussion on the topic of the definition of the terminologies, technical terms when it comes to animal nutrition. Actually, madami pang iba dyan, pero we will cover it as we go on along with our discussion. So again, please go over it. Kung may mga hindi naintindihan, please feel free to message me so that I can explain it. Kung may mga questions, please feel free to message me. Okay, so again, thank you for listening.